Una-una sa lahat, Kong, ano po ba ang pinaghugutan nitong programa na magkaroon dapat ng 500 peso total discount para sa mga seniors at mga PWD, sir? Oo, yan ay resulta ng ating investigasyon doon sa isang coffee shop na nag-issue ng policy na 1 meal, 1 drink only. Inatasan tayo ng ating speaker na imbestigahan at sa aming pag-imbestiga ay napag-alaman natin na napakababa pala ng weekly discount na natatanggap ng ating mga senior, 65 pesos per week. So, nag-recommend tayo na itaas yung 1,300 to 2,500 per week. At yun ay lumalabas weekly, ang discount na nakukuha ng senior citizens ay 125. 10 times 4, mga 500 per month. Malaking bagay din yan sa ating seniors, pambili ng maintenance ng kanilang, pambili ng kanilang mga gamot. Opo. So lalabas kung saan po ito magiging applicable? Itong binabalita po natin ngayon. Sa groceries lang po ba? Doon sa prime commodities, yung basic necessities natin, hindi naman lahat ng groceries ay pwedeng bigyan ng discount. Yan ay mayroong listahan sa mga booklet na ini-issue sa ating mga senior citizens. Nakalagay doon sa booklet yung mga items na pwedeng bigyan ng discount. 5% discount. Medyo nalilito po yung iba. Paano po ba magiging siste, Kong? Kada pagbili po ba may ganyang klaseng 500 peso total discount? Para po mapaliwanag lang po natin kasi nga baka yun po yung i-request nila sa mga establishments. Paano lang po dito, sir? Paano po yung magiging sistema? Ang sistema niyan, yun dun sa listahan sa booklet, kung ano-ano yung mga goods, items na bibigyan ng discount. Hindi naman lahat ng binibili nila ay subject to 5% discount. May listahan to doon. So, hindi naman nakahulugan na nag-grocery kayo ng 2,500 ay lahat po ay bibigyan ng discount. Meron pong listahan na nakalagay doon sa booklet. Yung like bigas, yung gatas, nakalagay po ron sa listahan ng booklet. So, hindi po lahat ng, baka po magkaroon ng misconception na lahat ay bibigyan ng discount. Nasa listahan po ng booklet yung mga items or goods na binibili po ng ating mga senior citizen. Wag po na, hindi po yung baka akala po nila basta nag-grocery, lahat ng bibilin ay bibigyan sila ng discount. Hindi po lahat. Opo, at saka ano ba kailangan nilang dala pa rin po kung sakali? Do they need to bring pa rin po yung mga booklet o kahit ID na lang? Paano po magiging sistema, sir? Darating tayo rin sa panahon na mawawala na yung booklet. Meron kaming proposal, yung digitization ng mga senior citizens na kasi mahaba pang proseso yan, kailangan maano sa mga establishment, yung ipakita lang yung ID ay malalaman na sila ay senior citizen dahil nakalagay doon sa ID yung kanilang date of birth. Kaya nga yung sinasabi ko, meron tayong bill, yung digitization ng senior citizens ID and PWD. Integration po ng senior citizen. Sa ngayon po, hindi pa natin pwedeng alisin yung booklet. Yung kailangan pa rin yung manual. Pero darating po tayo sa time na yun na mawawala na po yung booklet, yung ID na lamang po ng ating mga senior citizens at PWD. Oo, mainit na po pinag-uusapan yan sa mababang kapulungan.
Tama, Opo. tama. Oo, mga kapatid, Pinag-usapan na yan. yan po yung mukhang isusunod na ni Kong Ompong. Pero, sir, Kong, bukod po sa discount, meron na ring 1,000 peso social pension para sa mga indigent seniors at 20% seniors Opo. discount. Yeah. Bukod pa sa VAT exemption na talaga namang malaking tulong po sa seniors. May nilalakad pa po ba tayong iba pang benepisyo para po sa mga senior citizens at mga PWD? Meron yung 7,000 na pension na social pension kasi yun for indigent, pili lamang yung binibigyan. So, ipinail natin yung universal pension na kung saan lahat ng senior citizens ay mabibigyan na ng pension, yung universal. Nagkaroon lamang po kami ng problema kasi sa kagustuhan nating mabigyan lahat ay may nagpropose na congressman na gawing lahat 500 na. Pero hindi maaari kasi meron tayong batas na nagbibigay na ng 1,000. 4 na milyon na senior citizens yun magrereklamo. So, nag-usap tayo kay Speaker noong Monday kung maaari, lahat ng hindi nakakatanggap ay bigyan ng 500. At siya naman ay pumayag, in-announce niya nung aming last session nung day nung sa plenary na ibibigay na yung 500 pesos doon sa mga hindi nakakatanggap ng social pension. So, maliwanag po, iaakit namin sa Senado yung 500 pesos na ibibigay sa mga senior citizens na hindi tumatanggap ng 1,000. At kung tayo ipapalarin po, malinaw po, malinaw. Next Congress ay i-amend natin, magre-request tayo na dagdagan pa ng 500 para po lahat ng senior citizens ay 1,000 na yung tama. matatanggap. Sige po. Pero pansamantala mo, nasa 500 muna tayo sa lahat ng hindi nakakatanggap. 500 muna.